Narinig niyo po si Joey Ayala, isang mga awit at makata sa kanyang awiting Haring Ibon. Bahagi ito ng kanyang album na Panganay ng Umaga na inilabas una noong 1981 at yung huling reissue ay 1991 under Wea Records. Joey Ayala, Haring Ibon. Ang panahon ng Agosto at Setyembre, itong mga buwan na to ay panahon ng tagbagyo. Marahil marami sa atin ang hindi na bago sa karanasan ng uulan ng malakas, idedeklarang walang pasok, at baha, baha, baha. Sanay din tayo na nararanasan natin ng iba't ibang sakit, no? Pagdating ng ganitong mga panahon. Nandiyan yung mga datihan ng mga sakit na dulot ng pagkakababad sa ulan o paglusong sa baha, no? Nandiyan yung trangkaso, sipon, kung medyo lala, aabot pa ng pulmonya o pneumonia. Pero mapapansin din natin ngayong panahon ang pagdami o paglitaw ng mga bagong sakit, no? Nandiyan ang dengue, nandiyan din yung leptospirosis na nakukuha sa ihi ng mga daga, lalo na pag inaanod sa mga baha, no? At lumulusong tayo, meron tayong sugat, hindi tayo nakabota, nakachinelas lang, o kaya naka-rubber shoes na madaling pasukin ng baha. Ang isang gusto kong pagtuunan ng pansin yung tinalakay sa mga unang bahagi ng ating programa, yung usapin ng basura. Dahil sa isang lungsod o sa isang urban setting katulad ng Metro Manila, ito ang isang pangunahing problema na kinakaharap hindi lang ng mga barangay, kundi ng mga local governments na rin. No? Minsan tumatawid ng mga local governments yung problema. So maabot siya sa scale ng buong Metro Manila ay namomroblema na sa basura. Sinasabi nga ng mga environmentalists at environmental activists na lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran ay magkakaugnay-ugnay, no? Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. So, everything is connected to everything else. Kapag ka may ginawa ka sa isang aspeto sa kapaligiran, magkakaroon nito ng epekto sa iba namang bahagi ng sarili, ng parehong kapaligiran na yon, no? So, hindi porket ang isang bagay ay hindi mo na nararamdaman o hindi mo na nakikita, yan ay tuluyan ng nawala, no? May pupuntahan yan at may tatamaan yan na iba pang bahagi ng sistema dito sa ating environment, no? Kaya hindi natin pwedeng ipagwalang bahala yung attitude ba na sinasabing not in my backyard. Wag sa bakuran ko. Basta hindi nangyayari sa bakuran ko, wala akong pakialam. Sa usapin ng kalikasan, hindi yan uubra, no? May pupuntahan at may pupuntahan ang bawat action o gawin natin sa kanya. Kaya inang kalikasan, putulin mo ang puno dito, babaha sa isang lugar, no? O kaya magtapon ka ng basura dito, yung toxic waste na likha ng basura bababayan dun sa ating water source at sa isang banda o eventually maiinom natin dahil yung
lason ng basura pupunta dun sa ating pinagkukunan ng tubig. O kaya naman magdinamita ka na magdinamita sa pangingisda, eventually yung pamilya mo rin ang mahihirapan dahil wala nang mahuhuling isda sa may pampang, kundi mas malayo, kailangan pumalaot na lang mas malayo para mahuli yung dami ng isda na dating nahuhuli doon lang sa may pampang bago tayo nag-overfish o kaya nag-dynamite fishing o kaya gumamit ng cyanide. So, sinasabi ng mga environmentalists, lahat ay magkakaugnay. Sa usapin ng basura, ganun din, no? So, hindi porket itinapon na natin, dumaan yung truck ng basura, pinakarga na natin yung ating mga basurang nakabalot sa garbage bag o kaya sa mga bag ng Shoemart, etc. Hindi porket tinangay na nila yan sa truck ng basura, sila Lionel o nung sino mang naghahakot ng basura, wala na yan sa ating epekto o wala na yan sa ating karanasan. May pinupuntahan yan. May isa nga akong nabasa kamakailan lang na libro, no? Nilabas ito ng Asian Development Bank. Ang titulo niya ay The Garbage Book. Sinasabi dito na ang Metro Manila sa susunod na 30 taon o 30 years ay lilikha ng mahigit sa 70 million tons of solid waste. So, para ma-imagine nyo kung gaano to kadami, 70 million tons of solid waste. Kung kukolektahin daw itong ganitong kadaming basura na lilikhain ng Metro Manila sa susunod na 30 taon, kakailanganin ng isang hilera o linya ng mga truck ng basura na sa kanilang pagkakapila iikot siya ng 3 beses sa paligid ng Earth, no? So parang iikot siya 3 times around the Earth at aabot pa siya ng kalahating distansya mula sa Earth tsaka sa buwan. So ganun kahaba yung linya ng mga truck ng basura na kakailanganin para lang mahakot yung 70 million tons of solid waste na lilikhain ng Metro Manila sa isang taon. Sa susunod na 30 taon. O kaya naman, yung 70 million tons of solid waste na yun, kapag ka ikinalat mo sa buong kalugaran ng Metro Manila na 630 square kilometers, yun ang buong lugar na, buong area na inookupa ng Metro Manila. Pag ikinalat mo yung 70 million tons ng basura na yan, abot tuhod ang basura na yan, no? Nakaspread, pantay na ikinalat dun sa 630 square kilometers. Lahat tayo hanggang tuhod yung solid na basura na nililikhain ng Metro Manila sa susunod na 30 years, 2011 hanggang 2041, no? O kaya naman kakailanganin natin ng ano ba ang pinakamalaking shopping mall ngayon? Siguro yung Mall of Asia, no? Kakailanganin mo ng 175 na Mall of Asia para magkasya yung ganong klaseng basurang lilikhain natin sa susunod na 30 taon. So anong sinasabi nitong sa atin, no? Bilang mga ama, bilang mga manggagawa, bilang mga head of families or bahagi ng mga households na nakatira dito sa Metro Manila. Sinasabi lang niya yung 4 na R na tinalakay doon sa unang mga bahagi ng ating programa, yung 4 na R, no? Unang-una siguro yung rethink, no? Mag-isip tayong mabuti, isipin natin, magnilay. Rethink, reduce, reuse, tsaka recycle. So, parang sinasabi niyan tayo mga tatay na Jeprox, kailangan sigurong pamunuan natin yung isang bagong lifestyle, no? Na kung saan bago tayo
bumili ng isang bagay or gumawa ng isang bagay, tatanungin natin yung mga sarili natin. Kailangan ba natin talaga to? Yung gagawin natin na ito o yung bibilihin nating bagay na yan? Whether kotse yan, whether appliance yan, whether damit yan, or whether item sa bahay. Kailangan ko ba to? Talagang ikamamatay ko ba pag hindi ko nakuha tong bagay nito? Tapos isa pa. So, ano ba, bumili akong kotse. Hindi nagtatapos dyan yung binili ko. Kasi marami yung mga nakatago na gastusin or mga bagay na kailangan mong gawin na maaring makaapekto sa kalikasan. No? Yung kotse, halimbawa, nabili mo na siya, pero andyan din yung pagpaparehistro niya at mga papeles, yung kanyang monthly maintenance, di ba? Change oil, car wash, etc. No? So, ano yung epekto nito sa kapaligiran? Baka binibili ko to parang convenient sa akin, pero hindi natin nakikita. Meron palang epekto sa kalidad ng hangin, halimbawa, in terms of pollution, or doon sa ating kalusugan mismo dahil hindi na tayo nakapag-ehersisyo, no? Wala tayong exercise dahil nakakulong lang tayo sa metal na at may salamin na kotse, no? Na aircon pa. So, titingnan natin ano yung cost sa atin ito in the future, hindi lang sa usapin ng kalusugan natin, kundi anong epekto nito sa kalikasan, no? So, parang ang mensahe dito bilang mga tatay na Jeprox, kailangan nating magkaroon ng bagong pananaw sa mga bagay-bagay, no? Na halimbawa, hindi ang ating tahanan ay hindi na lamang yung ating sariling pamamahay o yung ating kapitbahayan, ano? Ang ating pamamahay ay yung ating buong komunidad na, no? Hindi lang yung ating bloke, o ating kalye, o ating alley, o ating subdivision, pero yung buong komunidad, yung ating barangay, hanggang dun sa ating buong bansa, hanggang dun sa buong mundo. Kasi lahat nga ng bagay ay kabit-kabit eh, no? Tapos isa pang bagong kaisipan, ang pamilya ko ay hindi na lamang yung aking asawa, mga anak, mga pamangkin, yung aking mga magulang, yung lolo at lola ng aking mga anak, hindi na lang yun yung ating pamilya eh. Kundi yung buong komunidad din, yung bansa, yung mundo. Pero bukod doon, yung hanggang sa ating ikapitong salinlahi, kumbaga apo na natin sa kuko, sa paa, no? Dahil yung gagawin natin ngayon na may epekto sa kapaligiran natin ay hindi naman tayo ang mas higit na tatamaan eh, kundi sila, no? Yung anak ng anak ng anak ng anak natin. Yung mga apo natin sa kuko ng paa, kumbaga. So, halimbawa, inubos natin yung lahat ng maiinom na tubig dito sa ating bansa o sa ating lugar. Pagdating nila pag pinanganak na sila ang problema, no? Dun sa ating ginawa ngayon. So, ang mensahe sa ganang akin lamang, kailangan natin mga tatay na Jeprox ng bagong kaisipan. Ang aking tahanan ay hindi na lamang ang aking sariling household, kundi ang aking buong komunidad, ang aking buong bansa, at ang buong daigdig. Hindi lang yung tao o yung human race, pero lahat ng species, no? Dahil lahat tayo nagtutulungan eh. Kung mawawala ang isa, pipeligro ang lahat. Bukod doon, ang pamilya ko ay hindi lamang aking immediate family, pero yung aking komunidad, ang aking bansa, ang aking daigdig, at hanggang sa ikapitong salinlahi, ang aking mga apo sa kuko ng paa.